Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Walang sisisi, Panginoon, kaawaan ako. Panginoon, kaawaan ako. Dumating na sa napaganyayang para makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan ako. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalublog ka sa kanan ng Diyos Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan ako. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patunayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Kamanangin makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinahon mo sa pagkakapa ang sangkatauhang masuway. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinabik mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong bigayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Opo, Lord. Pagkabasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na yun, lumapit si Judah kay Jose at ang Rita. Nakikiusap ko akong Ginoo, kung inyong mga kapatid, huwag sana ninyong ikagagalit. Ang palagay ko sa inyo para sa kanyang araw. Ginoo, tinanong niyo kung meron pa kami ama at kapatid. Ang tugon ko namin ay may ama kami matanda na at bunsong kapatid na alam niya sa katandaan. Sinabi pa namin na ay ang kapatid at siya na lamang ang buhay na anak ng kanyang ina. Kaya mahal na mahal siya ng aming ama. Inutos ninyong dalhin siya rito upang inyong makita. Ang bitanan ninyo'y hindi na inyo kami tatanggatin dito kung di namin siya ay harap sa inyo. Ang lahat ng ito'y sinabi namin sa aming ama nang umuwi kami. Umuwi kami inutusan ng aming ama na pumarito upang bumili ng pagkain. Ipinaala namin sa kanya na hindi ninyo alam naman ninyo na dalawa lamang ang anak ng kanilang ina. Wala na ang isa. Maaaring niluray na makamis na hayop. At kung ang natitira ay isasama pa rin nyo, maaaring mamatay ako sa dalamhati. Hindi na magpipigil nyo siya. Nakilala na lamang pinagtatak niya siya sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo. Kaya ang balita ay mabilis na ating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot.
Lumapit kayo, wika ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyo ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyo sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos, tayo pong lahat. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Subalit, ang Diyos sa unahan nila may suko lalaki. Tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paa nito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw. Patilig niya'y pinagpagpintas ng kulyar na bakal. Hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y sibukin nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Tugon. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya'y isang hari. Siya'y nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyon tahanan ng hari, pinapamahala. Sa buong lupain, si Jose, ginawa niyang katiwala. Tugon. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Tumayong lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay,
sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito, at kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes para sa ika-14 na linggo sa karaniwang panahon. Kung kahapon narinig natin ang pagpapakilala ni Jesus sa kanyang piniling 12 apostol o ginawang apostol, ngayon naman po ang kanyang bilin sa kanila bago sila humayo sa kanilang magiging misyon. So ang pinakasentro ng kanilang gawain ay ipahayag ang mabuting balita, magpalayas ng demonyo, magpagaling ng mga may sakit. At dito ito yung mas mas challenging. Kasi ang sabi niya, huwag na kayong magdala ng pera o salapi o kung anuman, mga lukbutan. Huwag na din magdadala ng supot, ng extra damit o pampalit, kahit yung panyapak o tsinelas na ginagamit, tungkod. So doon na pumapasok ngayon yung, paano ba ito? Kaya ba natin? Kasi mahirap. No? Pero ang hinihiling lang sa atin o hinihiling sa mga alagad kung bakit ibinigay ito ni Jesus ay para sila ay matutong magtiwala o umasa sa Diyos. Hindi sa kanilang sarili, kundi matutong magtiwala at umasa sa Diyos na hindi sila pababayaan. Sabihin nyo nga po, magtiwala. Madali po kasing sabihin, madaling magsimba, madaling pumunta ng simbahan, lalo na kapag sagana tayo. Kapag okay tayo, wala tayong problema, madaling magsabi na nagtitiwala tayo sa Diyos. Pero kapag pumasok na yung hirap ng gawain natin, yung hirap ng buhay natin, kahit nga yung sakit, doon tayo nagkakaroon ng pagdududa at doon talaga nakikita kung nagtitiwala ba talaga tayo sa Diyos o nagtitiwala lang tayo sa sarili natin. Madaling mag-serve kapag okay tayo. Kaya tingnan po natin yung pagpapatuloy ng kwento sa ating pong unang pagbasa. Itong si Jose at ang kanyang mga kapatid ay nagkaharap-harap na. Ano ba ang pinaka masakit na karanasan na naranasan mo? O kaya naman, ano ba ang pinakamasakit na ipinaranas mo sa ibang tao? Lalo tigit sa pamilya mo. Isip muna. Kasi laging diyan, para bang yan ang pinanggagalingan lagi kung paano ka nakikitungo sa panahon ngayon, either sa pamilya mo rin o sa ibang tao. Diyan din nakadepende kung gaano ka magtiwala sa Diyos. Yung pinakamasaklap, pinakamahirap na naranasan mo o maging ng Kasi dito po, balikan natin ng konti. Si Jose, halos patayin na ng kanyang mga kapatid. Tapos noon, ibinenta na lang, alipin, pinahirapan, pinakulong, hanggang sa may nakilala siya
na isang Ehipsyo na nagtiwala sa kanya. At nung magkaroon ng taggutom, ipinagkatiwala sa kanya isang Israelita ang nagtiwala, isang paraon, isang Ehipsyo para pamahalaan ang distribution ng pagkain. At ngayon, nagharap-harap sila. Inamin niya na, ako si Jose, ang inyong kapatid. At itong mga kapatid na ito, napagtanto na rin nila yung kanilang ginawa sa kanilang kapatid. Pero ang sabi ni Jose, okay na yan. Okay na yan. Kasi ang Diyos ang nagdala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. So, laging mayroong dahilan o gumagawa ang Diyos ng magandang dahilan para mas magkaroon ng magandang bunga ang mga kahirapang dinanas mo, maging ng ipinaranas mo sa ibang tao. Yun nga lang, kailangan nga natin matutong magtiwala sa Diyos. Kailangan natin harapin kung sa totoong buhay po, no, ito din ay nangyayari. Sa ayaw at sa gusto nyo, isang araw maghaharap-harap kayong magkakapatid. Maghaharap-harap kayong pamilya. Pwede kayong manisi sa isa't isa, pero sana pag dumating ang araw na iyon, magtiwala ka sa Diyos na kaya mo silang harapin. At kaya mo ring magbigay ng kapayapaan sa kanila. Maging lalo na kapayapaan para sa sarili mo. Kasi ito yung dala-dala ni Jose sa loob ng mahabang panahon. Pero nung nagkaroon ng pagkakataon, mas naging malaya siya nang ipagkaloob niya ang pagtanggap sa kanyang mga kapatid kahit gaano pa kasama yung ginawa sa kanya ng kanyang kapatid. So, lahat ng kanyang naranasan pala ay bahagi ng, parang sabi nga dito, ililigtas kayo ng Diyos. Lahat yun. No? Kala mo nahirapan ka at pinahirapan ka lang? Hindi. Kasi ililigtas kayo ng Diyos. So kung paanong paulit na ipinapaalala at pinaparamdam ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagmamahal ng Diyos, pamamagitan ng hindi pagpapabaya sa kanila. Basta matutong umasa at magtiwala sa Diyos. Amen? Tayo ay kabahagi sa walang hanggang plano ng Diyos. Pinili ni Kristo ang bawat isa sa atin sa dahilang tanging siya lamang ang nakababatid. Itaas natin ang ating mga panalangin sa Diyos at siyang nangangalaga sa atin. Ang ating itutugon, mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway patuloy na mag-anyaya at magsugo ng marami pang misyonero upang ipahayag ang kaligtasan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ang mga taong nalilito o kulang sa paggalang sa sarili, naway maunawaan ang plano ng Diyos para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Yung mga tumatanggi sa mga tagapagdala ng mensahe ng Diyos at sa katotohanan kanilang taglay, naway makadama ng habag ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Yung may malubhang karamdaman, naway tanggapin ng bukas loob ang sakramento ng pagpapagaling
at pakikipagkasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ang mga tapat na namayapa, naway makapiling ni Kristo sa huling hantungan ng kaluwalhatian ng kanyang paghahari. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at ang mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Alay namin aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay sanawang sa aming dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, hinasalamatan kaniya, hinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga kagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Father. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.